Kung gusto mong matuto ng bagong way ng pagsusulat ng story, keep watching kasi tuturo ko sa iyo kung ano yung W-plot structure. 'Di ba, ba't gusto mong umiyak? Puwede namang hindi. 'Di ba may Ferrari ka nga, iyak ka naman ng iyak. It's gonna be alright. Smile. Hi, welcome back to the channel. If you're new here, if hindi mo pa ako kilala, my name is Delcon Anthony. I'm a published author and a radio DJ. Minsan hindi natin natatapos yung pagsusulat ng story because sometimes hindi rin natin alam kung saan papunta yung galaw nung storya. And madalas tinatanong ng mga writers, paano ba kasi gumawa ng storyline? Paano gawin yung mapa? How do you do that? Ano yung techniques? So that's the video na to. I'm going to teach you how to, make the W plot structure kasi marami tayong storyline na marami tayong technique na na pwede gamitin, maraming structure, maraming method na pwedeng gamitin sa pagbubuo ng isang storyline. We have the very basic, the 3-act structure. We also have my favorite, the Save the Cat beat sheet, and we also have Dan Harmon's story circle. Tama, Dan Harmon's story circle at marami pang iba. So today, ang pag-uusapan natin ay ang tinatawag nating W-plot structure. This is the first structure na natutunan ko. And ito yung ginamit ko na sinusulat ko yung The Tale of the Blood Witch and Tale of the Innocent Witch na matatagpuan mo sa Wattpad. So if you want to read that, punta ka sa Wattpad ko. The link is nasa description box. Anyway, and this is what it looks like. So ba't siya tinawag na W-plot structure? Well, mukha kasi siyang W if titingnan natin. So, ano siya? W yung ano niya, yung itsura niya. And kung titingnan natin dito sa taas, we have 3 major events and we have 2 turning points. So, the 2 turning points, the first turning point is kung saan papasok yung main character sa adventure dun sa bagong mundo na ginagalawan niya. And the second turning point, dun na siya pa-exit. So, we have 3 major events sa taas, which is the first triggering event, the second triggering event, which is the midpoint, and then the resolution. And then, sa turning point, we have 2. Ang W-plot structure ay nahahati sa 3 act. So, yung pinakang gitna, yung pataas na design, the inverted V. Yan siya yung act 2, and then the dalawang paslant na line, that's the act 1 and that's the act 3. Now, of course, magsisimula tayo sa act 1 kung saan ipapakita mo doon yung normal na buhay nung hero. Doon mo i-introduce yung pinakang problem, yung pinakang conflict na kailangan i-solve nung main character mo. So dito mapapakita yung hindi okay si hero na si main character, hindi siya okay na umalis doon sa kanyang comfort zone, doon sa kanyang normal na buhay. For example, ito example natin si Junjun. Example natin. Noong una panahon sa malayong lugar ay mayroong isang baryo na kung saan ang mga tao dito ay payapang namumuhay. At dito nakatira si Junjun. Payak ang pamumuhay ni Junjun dito sa baryo na to at talaga namang masigla. Pero ngunit isang araw ay bigla na lamang dinapuan ng sakit ang baryo at halos lahat ay nangangamatay. Ayan, yan ang nangyari kay Junjun. So iniintroduce natin yung problema dito, and iniintroduce natin yung normal at payak na pamumuhay ni Junjun. Tapos kabilang sa tinamaan ng sakit ay yung kanyang father na si Mangani. Alright? So meron ng problema si Junjun. Meron na siyang call to the adventure, call to the journey. Meron na siya nun to answer the call. Tapos tatanggihan niya yung call because ito na yung medyo magko-call to action dito. Usap-usapan sa baryo na may isang magaling na salamangkero ang may kakayahang magpagaling ng kahit anong sakit. Kaya si Junjun maglalakbay pero ayaw niyang iwanan yung father niya kasi baka kung anong mangyari sa father niya sa kanyang pagkawala. Walang kasiguraduhan yung paglalakbay na yun, kung mahahanap ba niya yung salamangkero, kung talaga banto na yung chismis na kayang pagalingin ng salamangkero lahat ng sakit. So, yun yung unang call to action niya, call to the journey niya, yung kanyang
unang call. And then yung pagtanggi niya dun sa call is yung part na baka hindi makapagpagaling yung salamangkero or baka ano. So he's refusing the call. So that's the first act. So ano yung turning point 1? The turning point 1 is wala nang choice si Hiro. Wala nang choice si Junjun or nag-decide na siya. Yun yung turning point. Yun yung tinanggap na niya na kailangan niya sagutin yung call. Alright? So kailangan niyang harapin yung problema. Kailangan niya pumasok sa bagong mundo. Kailangan na niyang gumalaw. So, it's either nag-decide siya ng sarili niya na kailangan na niyang mag-move or wala na siyang choice to move talaga. So, dito sa story natin, lumala yung kalagayan ni Manggani. Kaya, wala nang choice si Junjun kundi umalis para maglakbay para hanapin yung yung makapangyarihang salamangkero kahit, 'di ba? Kahit walang kasiguraduhan, kailangan na niyang mag-jump. Kasi kung hindi, baka tuluyang madeds yung father niya. So, pumasok na si Junjun sa first turning point kung saan maglalakbay na siya dun sa story. Diba? Hinaharap na niya yung problem. After the turning point, dito na nagpaplano si main character. Dito na nagpaplano si Junjun kung ano yung gagawin niya, paano mahahanap yung salamangkero, saan niya hahanapin and all. Dito na siya gumagawa ng kanyang initial plan to solve the problem, 'di ba? At sa point na to, 'di ba? Kaya ni Hiro, kayang-kaya niya ang lahat. 'Di ba? Oh, dali lang pala, hindi pala mahirap ito. Kaya ko palang hanapin yung salamangkero. Maglalakad lang naman ako at pupuntahan ko siya. Yun lang naman yung solution, 'di ba? Ay unti-unti 'yan, magi-enjoy lang siya, mukhang maliit lang yung problema until ma-reach niya yung second triggering event which is the midpoint. So ano na yung mangyayari sa point na to. Dito sa point na to, marirealize ni Hiro, may realize ni Junjun na, ay, teka, joke lang pala, hindi ko pala kaya ang lahat. Doon niya marirealize na ganun. Dito sa point na to, sa midpoint, di ba, doon siya mapapamura ng buwakan ng share, laki pala ng problema. Dito yon. So, yung simple na problem na kailangan lang niya hanapin yung salamangkero, lalaki siya, mag-grow yung problem into something like, ay hindi lang pala paghahanap yung mangyayari. Kailangan pala niyang tawidin yung yung dagat, 'di ba? Kailangan pala niyang akyatin yung bundok, kailangan pala niyang umawit ng ilang awit, ganyan. Yun pala, 'di ba? Na-realize ni Hiro na hindi lang pala paghahanap ng salamangkero yun. In short, hindi na ngayon paghahanap ng salamangkero ang mission niya. Lumaki na yung problem. So doon na pumasok yung midpoint. And then we have the deepening of the problem. Pababa na tayo, lampas na tayo doon sa midpoint. So nag-fail na si Hiro doon sa pinakang top, sa first plan niya nag-fail na siya. So doon sa after niya ng fail, gagawa na siya ng panibago niyang plano. Mag-a-adjust na yun si Hiro, si main character, doon sa kung ano nangyayari doon sa flow ng story. So kung dun sa midpoint nag-fail siya ng dun sa first plan niya, magki-create siya ng bagong plan para i-solve naman yung bagong problema na umalagwa dun sa midpoint. Pero dito sa part na to, dahil hindi pa tapos sa kanya yung tadhana, 'di ba? Hindi pa sapat na nadapa siya dun sa midpoint. Kailangan siyang magugulong-gulong pababa dun sa deepening the problem. At saka syempre dahil malupit kang writer, ganyan. So sa part na to, iba't ibang obstacles na yung mararanasan ni Hiro papunta doon sa kanyang end goal. Kada kanto merong pagsubok and all. Kung nakakausap ka ni Hiro, dito niya sasabihin yung part na, inaano ka ba? Naano ba kita? Dito yun sa part na to. And then, of course, after that deepening the problem pababa, meron na tayo nung second turning point kung saan magfe-fail ulit si Hiro ng big time. So, dito sa second turning point na to, muling babagsak yung plano ni Hiro. And this time, big time yung pagbagsak niya. Talagang, madidepress na siya. Ganon yung datingan. Doon siya muling babagsak. Dito niya marirealize na, ay, wag na nga magplano. Sige na nga, na lang. Bahala na si Batman. Ganyan. So, dito na nagka-crash yung lahat ng plano. And then, dito na yung bahala na si Batman, talaga mag-move na lang si Hiro, talaga ang gagawin, gusto na lang niyang gawin is igapang na lang hanggang marating niya yung end goal. So dito yung yung part na sasabi, wala nang plano, suntukan na lang. Ganon yung yun yung
Second turning point. Ganyan. And for example, dito sa story nga natin, so igalaw na natin ulit si Junjun from the deepening point, from the deepening problem to the second turning point, igalaw na natin siya. So dito, hindi na nakayanan ni Junjun yung paglalakbay. Masyadong maraming pagsubok at parang hindi kinakaya nung kanyang katawan, nung kanyang sarili yung na-solve yung pinakang problem. Alright, so sa point na to, wala nang plano. Ang goal na lang niya, maabot yung goal. Gapangin yung goal, wala nang kung saan-saan pa. Gapangin kung kailangan. Bahala na. Yun lang yung goal. Kasi lampas na siya sa midpoint eh. No turning back. Diba? Hindi na siya pwedeng bumalik sa baryo. Kailangan na lang niya ituloy. So kahit wala siyang plano, kahit hindi na niya kinakaya, kailangan niyang pilitin. So that's the plan. Pilitin hanggang matapos yung goal niya. Hanggang ma-end yung kanyang goal. And on the way to the resolving the problem, dito na madalas may nawawala lagi sa main character, do sa hero natin, 'di ba? Either may namamatay si mentor, namamatay si best friend, yung hope nawawala, and all, anything na makakapagpaluhod palalo sa kanya kasi wala na eh. Doon na yung main character malulost na yung everything sa kanya, wala na sa kanya yung everything. Kung alin yung everything sa kanya, yun yung mawawala usually. So it's either yung sarili niya, yung kanyang sanity, 'di ba? Yung kanyang mentor, yung kanyang best friend, yung kanyang father, ganyan, yung kanyang parents, ganun. So usually dito may nawawala. So at dito sa example natin, ang nawala sa kanya is yung kanyang confidence, 'di ba? Yung confidence na makakaya ba niyang tapusin yung mission niya. At sa kanyang pagpipilit tapusin, ito na yung example natin, tuloy natin yung ating example na story. Sa kanyang pagpipilit tapusin ang kanyang nasimulan, nakasalubong siya ng isang matandang manlalakbay. Binigyan siya ng payo ng matanda and itinuro sa isang direksyon. So sinundan niya yung direksyon nung manlalakbay na matanda, and nagkaroon muli ng lakas ng loob itong si Junjun dahil sa advice itong matanda. Dahil sa sinabi sa kanya ng matanda at pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay hanggang sa natagpuan niya ang makapangyarihang salamangkero. O diba? So wala na yung plan. Nabasag na yung plan sa second turning point. So winging it na lang si hero, 'di ba? Parang wag nang magplano, suntukan na lang, 'di ba? Yun na nga yung naging nangyari, and sinunod na lang yung guts to solve the problem. At nahanap na niya sa salamangkero, 'di ba? At nung nahanap na niya, umuwi na sila. 'Di ba? The hero is home again. Umuwi na ulit siya hanggang sa natapos ang lahat. The end. Okay, na-solve yung problem. So that's the structure, the W plot structure. So, sana meron kayong natutunan sa video na ito. Sana nakatulong po ako sa inyo. Anyway, if may gusto kayong writing tips or may gusto kayong gawin kong video, ganyan, gagawin natin video, comment down below. And of course, if you like this video, please hit the like button, and if hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. So marami ka pang writing tutorials na pwedeng mapanood, and of course hit that notification bell para pag nag-post ako, ma-notify ka. Again, my name is Dalton Anthony. I'm a published author and the radio DJ. Thank you very much for watching. See you in my next vid. Yun lang!